Ariel Guevara, attorney, hindi po ba pwedeng kasuhan si Ping ng obstruction of justice sa hindi niya pagdinig sa mga 18 sundalo? Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan, Sa mali-maletang kurakot at korupsyon na ginagawa ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga kampon. Di ba? Malinaw po yan. Ang nakasaad po yan, detalyado. Ayaw lang imbestigahan ni Ping Lacson eh. Di ba? Yung affidavit po ni Robert Bernardo, malinaw po dyan. Didiscuss din po natin ito mamaya. At yung pinagsamang sinumpaang salaysay nung 18 sundalo, detalyado. Mali-maletang pera, pero ang binibigay sa ating mga hirap na kuba na nga eh, na mga kababayan, na mga drivers ng ating public transport, 5,000. 5,000 at confined lamang sa ilang grupo sa Metro Manila. Dahil nakikita naman natin yung pambubudol ng DSWD, sabi nila, kaya daw po Metro Manila lamang at select group of tricycle drivers dahil dito raw po na klinis na yung listahan, nakakatiyak daw po sila na walang ghost beneficiary or ghost recipient dito. Sinungaling ho talaga ang DSWD at ang Marcos Jr. administration. Bakit? Ibig ho nilang sabihin, inamin nila na lahat ng nakapila para sa AIX, para sa AKAP, para sa TUPAD at kung ano-ano pang ayuda ng gobyerno, eh hindi po sila nakakatiyak kung yung mga yun ay talagang dapat makatanggap o legitimate beneficiary or recipient ng anumang ayuda mula sa pamahalaan. Inamin lamang ng DSWD, yung matagal na ho nating sinasabi, yung pagpapapila sa inyo gamit ang pera ng gobyerno nung nakaraang taon is nothing but a wholesale vote buying committed by Bongbong Marcos Jr. and his administration. Tanong, bakit tahimik si Chairman Technical Glitch ng COMELEC? Inamin ng DSWD, if you will infer this statement and the implication made by the DSWD head, kaya daw po select lamang ang kanilang bibigyan muna pansamantala at confined sa Metro Manila dahil sinisikap pa nilang linisin, i-validate at siguruhin na yung listahang darating sa kanila ay talagang mga legitimate beneficiary. Ito ho ay indirect na pag-amin na yung ginawa nilang pamumudmud patuloy, ito po ay malinaw na vote buying at ito po ay malinaw na pagsusuhol sa mga mamamayang Pilipino. Inamin nila eh. Ano ngayon ang basis pala ng pamimigay ng ayuda, ng AKAP, ng AIX, at kung ano-ano pa? Pinapila ninyo ang tao, hindi pala yun nakakatiyak sa listahan. So ito po yung malinaw na pag-amit at hindi na ho sila maaari tumanggi dito. Si Queen or Queenie, good morning Attorney Vic Rodriguez, everyone watching from Malaysia, mabuhay po kayo. Si Alma Yulo Mamosto, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Ariel Guevara, attorney, hindi po ba pwedeng kasuhan si Ping ng obstruction of justice sa hindi niya pagdinig sa mga 18 sundalo? Pag-usapan po natin yan. Alam mo ninyo, may sinabing pahayag itong si Ping Lacson. Patatawag daw niya, bibigyang daan ang testimonyang nais ipahayag ni Manong Chavit Singson. At bukas din daw siya ipatawag ang 18 sundalo upang maglahad ng kanilang nalalaman tungkol sa mali-maletang pera. Yan po ay isa pa ring parte ng cover-up. Kasi nga ho, merong epic failure of leadership. Hindi lamang si Bongbong Marcos, kundi sa maraming institusyon ng ating bansa. Pati dyan sa Senado, lalo na sa Kongreso. Kitang-kita natin dyan. Kung ipatatawag si Manong Chavit Singson, si Governor Chavit Singson, mabuti.
Subalit, kung ipatatawag din ang 18 sundalo na naghayag ng kanilang nalalaman sa mali-maletang pera kumpara sa 5,000 pisong assistance na ibinibigay sa ating mga public transport drivers, kalokohan po yan hanggat hindi ipinapatawag sino? Si Adrian Bersamin, si Trajib Olaybar, si Mina Pangandaman na bilyon-bilyong piso ang pananagutan sa pagwawaldas ng pera nating mga Pilipino. Wag ho ninyong kalimutan ito ang issue natin, yung massive corruption, looting of public funds. Importante po iyan sapagkat yung importansya niyan ay higit pong tumatama ngayon sa atin at nararamdaman natin because of the impact of this US-Israel war on against Iran and ito nga pong problema ng pandaigdigang ekonomiya dahil nga ho sa patuloy at tila walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. No? At habang nanananghali po kayo, sabi ni Queen, gobyernong magnanakaw. Maraming salamat. Si Cheryl, sana makabalik kayo dito sa Melbourne. Cheryl, sinisikap ko pagkatao ni Tatay Digong. Hindi po natigil dyan. Kung paano siraan si Inday Sara magpahanggang sa ngayon. Of course, ang paboritong gawain, kurakot at korupsyon ni Bongbong Marcos. Ano ba pinagkaabalahan niya? Yung biyahe, mahigit 4 na po ang biyahe niya, 41 foreign travels. At ang kanyang palusot, ang kanyang justification to entice foreigners to invest in the Philippines. Nasaan na? 4 na taong ka na sa pwesto, mahigit 40 na ang yung foreign travels, wala kaming maramdaman na benepisyo sa paglustay mo ang pera ng mga Pilipino. Imbis na pahupain ang tensyon na namamagitan sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang China, sinisilaban pa ng Marcos the good neighborliness. Ano nakaugat po yan sa Quran. Ang sabi pa nga po diyan, Allah commands believers, Allah commands believers to worship Him alone and specifically lists doing good to neighbors who are near and neighbors who are strangers, alongside being kind to parents and orphans. Yung mga naulila, yan po yung deeply rooted Islamic principle ng good neighborliness na nakaugat po iyan sa Quran. Pareho din po ng ating pagiging mabuting kapitbahay. Subalit, ito po, may krisis tayo. Ang naging priority, imbes na de-escalate yung tension natin with bansang China, yung the likes of Tony Carpio, the likes of Akbayan, the likes of Tariela who are surprisingly napakatahimik po ngayon. Matutugunan nyo ba sa pakikipagbasag ulo ninyo yung potensyal na kakulangan ng ating oil supply? Matutugunan nyo ba ang inyong pagtapang-tapangan? Makakalapit ba tayo ng basta-basta sa bansang China? Dapat kasi ang ating foreign policy na malinaw po yan sa Article 2, Section 7 ng ating saligang batas, ang ating foreign policy dapat interes ng Pilipino. Hindi interes ng banyaga, hindi interes ng Amerikano. Kahit to ang Estados Unidos, Tariela, ang Estados Unidos, pansamantala, lifted po yung sanction laban sa mga langis na galing sa Russia. So Tariela, Tony Carpio, Akbayan, ano tawag nyo ngayon sa US? Pro-Russia. Di ba? Ibig ko sabihin, hindi kasi tayo pwedeng magpakatuta sa interes ng banyaga na wala namang malasakit sa kapwa Pilipino. Inubos ang pera ng PhilHealth. Yan ang legasiya ni Bongbong Marcos. Party at more party. May concert pa kuno para daw sa kapakanan ng overseas Filipino workers, yung mga mahal nating kababayang overseas Filipino workers. Ni wala ngang itinulong sa unang linggo ng gera dyan sa Middle East. Ang puhunan lamang nagpagawa ng tarpaulin
at wini-welcome yung mga OFW at yung mga stranded Filipinos na gumastos ng sarili nilang pera. Samantalang linantakan ang pondo ng PhilHealth. Inubos ang ating unconstitutional GAA, trilyong piso ang kanilang linustay sa korupsyon. Nagbenta ng bilyong dolyar halaga ng ating ginto. 'Di ba? Nagpa-concert paulit-ulit sa Malacanang at ginagamit pa ang OFW pero wala naman talagang malasakit sa ating mga OFW. Yan po yung pinagkaabalahan ng 4 na taon. Kurakot, pagnanakaw, korupsyon. Kanya meron tayo ngayong dinaranas at nasasaksihan epic failure of leadership. But as I have said early in the program, hindi lamang po tayo basta buhay na saksi. Biktima po tayong lahat. Ang dolyar po ngayon, habang tayo po yung nag-live kanina, ang halaga po ng dolyar kontra piso, 60 pesos and 30 centavos. Ultimo po yung halaga ng palitan ng piso kontra dolyar, 60 pesos and 30 centavos habang po tayo yung nagla-live. Base po yan sa information ng BDO, yung pinakamalaking universal bank, pinakamalaking bangko dito sa Pilipinas. Kaya yan po yung lagi nating ginagamit na reference dahil yan po yung pinakamalaking bangko sa Pilipinas, BDO. Ang palitan po ngayon, ang halaga ng dolyar kontra piso, 60 pesos and 30 centavos na. Na-breach na po niya, nabasag na po niya yung 60 pesos psychological barrier. 60 pesos and 30 centavos na po ang halaga ng dolyar. Ako si Embang Kalembang. Maraming salamat. Ako bagay na dapat isinabuhay. Pero anong ginawa? Wala ho eh. Naging busy sa kurakot, korupsyon, pero walang malinaw na tugon. Ngayon po, ligaw tayo. Ligaw po tayo sa nagaganap na kaguluhan sa gitnang silangan. And si Tariela, si Justice Tony Carpio, yung Akbayan, yung atin ito, alin ang atin dyan? Gusto ninyo makipag-away tayo sa bansang China. Mga kababayan, ito ngang malayo yung digmaan sa atin na sa gitnang silangan, higit naman pong malayo yan, hindi pa po tayo kasaling diretsyo. Ito na nga po ang epekto sa atin. Sapul na po tayo. Lalo na yung mga ordinaryong manggagawa. Nakasama po natin ngayong araw habang nagla-live po tayo. Itinutulak pa nung the likes of Tariela, the likes of Tony Carpio, of Akbayan, yung atin ito coalition kung ano man yan, yung mga nasa simbahan, yung ilang component ng CBCP, CBCP, ang presyo ng dolyar kontra piso ay 60 pesos and 30 centavos. Nakikipagsabuatan pa rin kayo sa kurakot at korap na Bongbong Marcos administration? Di ba? Itinutulak pa rin ninyo yung interes na banyaga na makipag-umpugan tayo diyan sa higante at superpower na China? Dapat tingnan natin ito. Ito nga malayo yung digmaan sa atin. And yet, ramdam na po natin. We are just on the 3rd week of a supposedly, ang plano po ng United States through Donald Trump, pumasok, bombahin yung mga select sites at lumabas. Hindi po sila makalabas. Subong-subo po sila. Nananawagan na ang Estados Unidos sa mga nakikinabang daw diyan sa Strait of Hormuz na tumulong upang maibsan yung oil crisis. Ang problema dito, pumasok kayo ng walang pasintabi, pumasok kayo ng walang pasabi, nung hindi na kayo makalabas, you want to involve the rest of the world into your imaginary war brought about by manufactured basis or manufactured evidence. Epic failure of leadership din po yan, itong epic fury ni Donald Trump. I-relate natin dito sa epic failure of leadership ni Bongbong Marcos. Hindi po natin kasi pwedeng paghiwa-hiwalayin at ramdam po natin ang epekto nitong gerang pinasok ng Estados Unidos. Kaya yan, alam naman po nating lahat na ang Pilipinas, ang ekonomiya po natin
ay consumption-driven. Ngayon, pag nagtaasan ng lahat, hindi naman nagtataasan ng sahod, yung pagtaas ng pasahe, lahat po talaga tayo dapat magsakripisyo. Ang masaklap, pagdating sa sakripisyo, ang gusto ng Bongbong Marcos administration, lahat tayo. Pero pagdating sa benepisyo, wala tayo. Ano? Pagdating sa sakripisyo, gusto ni Bongbong Marcos lahat ng Pilipino, ng Akbayan, Akbayang Marcos, yung alyansang Akbayan Marcos. Ang gusto nila, parang yung Akbayan na senador, hawak kamay daw. Sa sakripisyo, hawak kamay. Pagdating sa maleta, kanya-kanya. Ano? Kaya dapat, mga kababayan, wag ho kayong magpabudol. Yan po yung layunin ng ating tinig maisog. Iangat ang antas ng pampublikong diskurso. Iangat ang kamulatan at kaalaman ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Lalo na ngayon yung ating mga mahal na public transport operators and drivers. Ano? Mahalagang napapag-usapan natin to, yung 5,000, maliit po yun. Too little, too late. Too little, too late. Yung 5,000 na yan, naiutang na po yan ng mga nakatanggap. Pambayad na lang ho nila yan. Paano po sila ngayon? Paano sila bukas at darating pang mga linggo? Paano yung mga nasa probinsya? Bakit hindi basta bigyan at sinasabi bibigyan daw lahat? Kailan? On the 4th week na itong Iran-US-Israel war? Magkano na ang presyo ng krudo ng gasolina ng kerosene by that time? Ano na lang ang halaga ng 5,000? Ano? Kawawa po lahat ng mananakay. Walang makuhang benepisyo eh. Meron daw discount sa LRT at MRT. Kailan? Paano? Anong requirement? Libreng sakay daw. Kailan? Ilan ang kakayahan ng administrasyon ni Bongbong Marcos na makapagbigay ng libreng sakay? At sinabi ni Bongbong Marcos, recorded po yan, libreng sakay will be in effect sa buong Pilipinas. Yung mga kababayan natin sa probinsya, nakaramdam na ba kayo? Nakasakay na ba kayo ng libre? O hanggang ngayon nagbabayad kayo? Diba? Yung mga public transport operators and drivers, nakatanggap na ba kayo yung nasa probinsya ng 5,000 pisong kakarampot na ayuda? Kunin ninyo, pera nyo ho yan eh. Kaya lamang dapat lagay natin sa konteksto. Napakaliit po nito at talagang too late kumpara sa mali-malitang perang ninanakaw po ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ano? Tayo po ay is a consumer spending economy. Ang ating pong inaasahan ay yung remittance ng ating mga overseas Filipino workers and Filipino migrants. Ano? Nakasentro po dyan. Pinakamalaki pa ring remittance galing po sa Estados Unidos. Subalit, ang gera po ay nasa Middle East. Kanya, nanganganib din po yung volume of inward remittance ng ating mga kababayan dahil yung nasa Saudi Arabia, yung nasa Kuwait na hindi naman po tumitigil yung gera dyan at yung nasa United Arab Emirates. Pag naapektuhan po ang daloy ng remittance, ang aasahan na lang ho natin yung BPO. At natalakay na rin po natin maraming beses na yung BPO is on a decline because of the introduction and the entry of artificial intelligence. Kaya nanganganib po ang ating katayuan sa ngayon hanggat walang malinaw na direksyon itong epic failure of leadership na ipinamamalas ni Bongbong Marcos na absent pa rin. Wala naman yung pinapakita niya eh. At alam mo ninyo, yung kanyang ibinibigay na libreng sakay, mga kababayan, lagay natin sa konteksto to yung libreng sakay, yung 5,000 pisong ayuda, very elementary po eh. Hindi na lang po ito high school student council na disposition eh. Ito po yung elementary student council decision making. Dapat po iyan iniwanan na sa governors at sa mayors. Ang kinakailangan natin, yung whole of nation approach na tugunan. Paano tayo makasecure? Saan tayo pwede mag-secure ng alternative supply ng ating produktong petrolyo? Yung Strait of Hormuz, nasa teritoryo po ng Iran yan eh. Yes, meron pong global implication. But when you carefully think about it,
kung gusto nilang isara yan, dahil sa tingin nila ay inaagrabyado sila nung mga kaaway nila, Israel at ay Estados Unidos, karapatan po nila yan, hindi ho ba? Dahil nasa kanila yan eh. And if they are using it as a tool to up the pressure, as a political pressure tool, karapatan din po nila yun eh. Tayo, ano po ngayon ang ating alternatibo? Di ba? Dapat, kung whole of nation, patawag mo lahat. Kakampi man, kritiko man, alyado man, hindi man alyado, yung mga totoong civil society, wag yung mga masasamang elemento ng CBCP at yung mga nagbabanal-banalan na pari na walang ibang makita, kundi isisi kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara Duterte. Baka naman pati itong pagtaas ng langis, mga fathers ng CBCP. Baka naman yung pagtaas ng langis, isisi ninyo kay Tatay Digong. Baka naman yung mga miyembro ng tumanggap ng mali-malita sa Kongreso, isisi ninyo kay VP Inday Sara Duterte itong hindi na makontrol na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ano ho? Kaya ito dapat whole of nation approach. Hayaan na dapat ni Bongbong Marcos yung mga libreng sakay sa LGU. Kaya yaman ng LGU eh. Ang atupagin mo, paano natin masiguro, parang sa South Korea, ang South Korea, nagsimula na silang magkaroon ng tinatawag na price cap. Nag-price cap na po sila sa langis, sa gasolina, and maybe even kerosene, na every week or 2 weeks, nagre-reset po sila ng price cap para naman hindi malugi yung mga produktong petrolyo. Sa atin po, I was told na ang presyo po ng ating kada litro ng gasolina compared to Korea, yung Korea South Korea ay mas mayaman sa atin. Ang presyo po ng gasolina, kada litro sa South Korea ay $1.20. $1.20, South Korea ito. Sa Pilipinas, na mahigit na mahirap na bayan, developing country po tayo, ang presyo po sa dolyar ng kada litro ngayon sa atin ay $1.80 per liter. Ano po yung significance kung ating kukumpara sa South Korea? Higit pong maliit ang ating capacity to spend. Kung yung 1.8 liter po natin, this will kill the economy. $1.8 per liter ngayon. Yung presyo po ng gasolina ngayon. Pag ito po'y nagpatuloy at hindi nagpakita ng malinaw na direksyon si Bongbong Marcos at patuloy nating masasaksihan yung epic failure of leadership, this will kill the economy. Why? In dollars, the $1.8 per liter will kill the economy because yung ating pong GDP per head ay higit na maliit kung ikukumpara mo sa GDP per head ng South Korea. If South Korea has effected a salary cap or a price cap on the price per liter of petroleum products, 120 po sila per liter eh. Yung GDP po per head, higit pong mas maraming pera ang ating mga kapitbahay na Koreano kesa sa ating mga Pilipino. And yet, tayo po sa dolyar, $1.8 per liter. Maaari po, please feel free to correct me.